Shoutout sa mga tropa natin na bagong naligaw dito sa ating YouTube channel. I-message nyo lang ako sa ating Facebook page kung kailangan nyo ng mga template or mga Canva Pro. At ang magiging content natin ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ginagamit ko na materials na pangkat ng ating mga photo paper, sticker, or kahit na anong ikakat ninyo. Dahil nga malapit na yung Kapaskuhan, usually maraming nag-i-start ng printing business ng ganitong season. And syempre, makakakuha kayo ng mga bonus or 13th month, 14th month. Sa mga gustong mag-start ng business, kailangan yung alamin to. Meron ng tatlong nag-message sa atin, kaya naman gagawin na natin etong content na to. Alam ko matagal nyo na tong inaantay, pasensya na kung medyo ngayon ko lang nagagawa yung mga request ninyo kasi sobrang daming nagko-comment dito sa ating YouTube channel at ang dami na ring nagme-message. Pero anyway, huwag kayong mag-alala, re-replyan ko kayo sa abot ng aking makakaya. So simulan na natin. Mga tropa, kung magsisimula pa lang kayo ng printing business, syempre kakailanganin ninyo dyan ng cutter. Ano yung kailangan nating ikat dyan? Usually mga photo paper, sa mga ID, laminating film, sa mga nagpapalaminate ng mga ID nila or kahit na anong mga cards. Eto yung una ninyong magagamit kung talagang medyo budget meals lang yung inyong pera, 'di ba? Syempre hindi naman tayo pare-pares na may kwarta or may budget, 'di ba? And eto kailangan ninyo to. Eto yung pinakamura na makikita ninyo sa market, around 300 pesos. Eto nakikita nyo rin sa screen natin yung presyo niya. Dati mga tropa around 500 or 600 pa to. Pero sa dami ng mga bagong dumadating na mga materials, bumababa na rin yung presyo neto mga tropa. Pero naaalala ko, nabili ko to around 500 during pandemic pa or yung simula pa lang nung pandemic mga tropa ko. Pero ang downside lang din neto, medyo bumabalik ko siya dito sa part na to sa baba. Kapag gagamitin mo na siya sa pagkat, bumabalik ko siya. Sa una, napakaganda niya mga tropa. Sa totoo lang, kasi wala naman din talaga ang budget nun and hindi ko pa rin talaga trip mag printing business. Medyo kapag ka naumpisahan mo lang etong larangan na to, talagang mapupursyo ka pa na i-explore at ang dami mo pang malalaman. And syempre, kung wala kayong alam pa and wala kayong budget, maganda naman na to sa panimula. Pero as times goes by, kung kumikita ka na, mag-upgrade ka na ng inyong paper cutter. Kasi eto talagang medyo mabilis lang din siyang pumurol and nahahasa naman to. Meron technique na pwede itong mahasa and pwede mo rin siyang sikipan. Pero nagawa ko na rin yon. Kaya nga lang, talagang tumatabingi siya dito kasi hindi siya stable mga tropa. Ang pros and cons lang talaga. Ang pros, mura siya and madali siyang gamitin kapag bago and matalim. Ang cons nga lang, kapag medyo tumagal na sa'yo, bumabalik ko yung pagkat mo dito. Halimbawa, nagkat ka ng ganyan na alam mo ng sentrong-sentro and syempre may mga customer kang nagmamadali and makikita mo hindi pantay yung mga pagkat dito, talagang paling na paling kasi pumapaling siya and meron siyang strategy na dapat gamitin mo kasi pagka hindi mo nagawa yun, talagang tumatabingi siya. So ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo mga tropa, pero okay na okay din to, lalong lalo na talaga sa mga nagsisimula at hindi ganun kalakihan yung kanilang budget. So mag-move forward tayo sa pangalawang na gamit ko na paper cutter. So eto naman yon, yung sliding cutter na heavy duty, makikita ninyo dito sa ating screen. Ang pros and cons nga lang neto, syempre napaka-stable niyang pangkat kasi meron siyang holder. Eto ipapakita ko sa inyo. Meron siyang holder dito na talagang nakakapagpa-stable sa kanya at talagang kapag kinat mo yung mga vinyl sticker mo, laminating film or kung ano man na photo paper, straight na straight siya. Yun yung kagandahan dito. So ano naman yung cons neto mga tropa? Medyo may pagkamahal siya and nakikita nyo naman dito sa screen natin around 2,000 peso. Pero medyo nagmahal na siya. Pero dati around 1,800 or 1,600 ko lang to nabili. Hindi ko na maalala, no? Pero meron siyang dalawang variant. Meron din siyang A4 and meron siyang A3. Etong size na binili ko, A3. Pero napakaganda neto. Napakatagal ko ring nagamit to. Parang mahigit 1 taon din na eto yung pinangkakat ko sa mga manual. Lalong-lalo na sa mga square, mga rectangle na ikakat. So ano naman yung cons neto mga tropa? Sa katagalan, meron siya ditong pinaka-rubber. Sana nakikita nyo sa screen natin. Ayan, so far kita naman sa screen natin, meron siyang rubber dito. So ano yung naitutulong na itong rubber? Ito yung nagsisilbing kumakapit para mag-roll siya ng maayos.
Napakaganda na itong gamitin kasi hindi ka napapagod mag-cut kaysa yung binababa taas mo na cutter na ganon. Yun talaga yung agandahan nito. Pero syempre to the point na as times goes by, napupudpod yung pinaka-rubber niya dito and wala pa akong nakikitang pamalit, or kung meron kayong alternative na pamalit or DIY, sana ma-share nyo rin sa akin kasi para magamit ko pa rin to. Kasi talagang ang ganda netong ipang-cut, sa totoo lang. Wala talaga akong pagsisisi na binili ko tong cutter na to kasi sobrang talim niya mga tropa. Yung pinaka-circle niya, ito yung pinaka-blade niya. As in, sobrang talim niyan. Huwag nyo nga hawakan yan mga tropa ko. And kapag bumili ka ng ganito, meron siyang extrang blade pa. Nakapagpalit na rin ako ng blade nito. Medyo mahirap nga lang, pero kung kakayanin ninyo and tsatsagain nyo, mapapalitan nyo siya. Yun nga lang talaga yung rubber niya dito. Yun yung nakakapagpahirap sa kanya kasi hindi siya nagro-roll ng maayos. Ano ba yung sinasabi kong roll ng maayos mga tropa? Kapag ka ginaganito ninyo, halimbawa nag-cut kayo mga tropa ko, kapag ka kinat nyo ng ganyan, may mga time na hindi siya kumakagat. Hindi talaga kumakagat, I mean hindi umiikot yung pinaka-blade, kaya hindi nyo siya makakat. Ang mangyayari, straight lang yung pinaka-blade, and halimbawa may part na pangit na or hindi kumagat yung pinaka-blade, hindi siya magkakat dun sa pinaka-papel ninyo. Sana nakikita ninyo. Ayan, so far okay naman siya ngayon. Pero may time talaga na ang pangit nung pagkaka-roll niya, hindi umiikot yung pinaka rubber kasi nga napupudpod. So ang tendency, kailangan mo siyang diinan para yung pinaka rubber dito na bilog mag-contact dito sa pinaka surface para umikot yung pinaka blade, para smooth na smooth yung pinaka-pagkat ninyo. Nagtataka ako dati, bakit ka ako may mga nauupod or parang may nagkakaroon ng tira-tira na parang, alam niyo yung pambura ng lapis? Nagtataka ako bakit meron ganun. Ayun pala, merong pinaka-rubber, etong pinaka-salpaan niya dito para gumulong siya ng smooth. So, ayun, ang katagalan, pumapangit din siya. Pero kung makakahanap ako ng pang DIY or meron akong rubber na, alam niyo yun, na mamamodified as pamalit or replacement dun sa pinakabilog na yun, talagang okay na okay pa rin to. Ito nga pala yung rotary paper cutter, yung tawag dito, no? May mga ibang rotary paper cutter din na mga style, pero ito yung nakita ko na napakaganda. As in talaga, kahit na makapal yung materials na ikakat mo, kayang-kaya nito mga tropa. Sobrang talim. Muntik na nga ako kanina, buti naalala ko, no, baka magka-tetanus pa ako. Wag na wag nyong hahawakan yung pinaka-blade nito, as in. So ayun, kung gusto nyong bumili rin nito, no, ilalagay ko sa description yung link para makapag-avail din kayo. As in, okay na okay ito, sobrang quality nito. So move forward naman tayo sa pinaka next natin na cutter na i-share ko rin sa inyo na napakaganda. And dahil nga napudpud na yung pinaka-rubber nung pinaka-rotary cutter natin, sa totoo lang, minsan ko na lang din siya magamit. And eto na yung ginamit ko na pamalit. Eto naman yung deli paper cutter. Parang halos parehas lang din siya nung una kong ipinakita sa inyo na QWAF, na kung makikita naman ninyo, napakalayo ng kanilang presyo. And etong deli paper cutter around 1,000. Minsan nagsisale to hanggang 600 or hanggang 800. Tsempohan nyo na lang para mas makatipid kayo. Eto na yung ginagamit ko sa ngayon. So far halos mag-iisang taon or mahigit isang taon ko na rin siyang ginagamit. Ang kagandahan nito mga tropa, hindi siya agaya nung pinakaunang ipinakita ko sa inyo na talagang lumilihis. Eto straight na straight siya sa pagkat. And syempre lahat naman ng mga cutter may pros and cons. Parehas din siya ng QWAF na kagaya nito na pumupurol din dito sa bandang dulo. Hindi ko alam kung bakit yung pinakaduluhan yung laging nauunang na pupurol. Pero sa pagkakaalam ko, merong replacement na blade etong si Deli, etong paper cutter na to. Siguro sa susunod, ibablog ko na lang din kung magpapalit na ako ng pinaka-blade. Pero gusto ko pa siyang mas sulitin. Sa tingin ko, ROI na sa akin to. Pero syempre, mas gusto ko na sulit na sulit. Sobrang ganda talaga nito. Straight na straight sapagkat hindi siya, alam nyo, hindi siya gumegewang. Meron lang din siya ditong parang pinaka-tinanggal. Tinanggal ko lang yun kasi medyo nakakairita kapag ka magka-cut ka. Meron siya ditong, ayan o, kung nakikita ninyo dito sa screen, meron siyang parang pinaka-tubo
dito na para mag-hold or para pumigil sa daliri mo. Baka kasi syempre makat mo rin yung daliri mo, no? Pero tinanggal ko to kasi nakakailang para mas maganda yung pagkakakat ko at kitang-kita ko yung ikakat ko. I-share lang din to nung viewers natin, ng subscribers natin kasi hindi ko talaga tinatanggal yan. Pero sinubukan kong tanggalin, mas naging smooth yung pagkat ko. Again, sa susunod, titignan natin kung meron tayong replacement blade dito kasi alam ko, binlog ko to dati, merong replacement blade to. Nakita ko at nilagay ko rin yun sa description yung link. Hahanapin ko na lang din. Mahigit 1 taon ko na nga itong ginagamit, parang 800 ko siya nabili. May mga ganitong klase or ibang brand na ganito rin yung style. Medyo mahal na, around 1.5, around 2,000 pa nga mga tropa yung mga ibang branded. Pero ito yung pinaka nakita ko na quality at mura at affordable nga mga tropa, na kapag nagsisimula ka naman syempre or medyo kumikita-kita ka na, try mo na ring mag-invest sa mga gamit. Huwag kayong manghinayang kung meron pa kayong ibang cutter. And syempre para mas mapadali yung inyong pagka-craft, kailangan nyo rin bumili ng mga magagandang materyales kagaya netong ipinapakita ko sa inyo na Deli paper cutter. May kamahalan lang siya pero as in sulit na sulit yung paggamit nyo nito, lalong lalo na kung yung customer ninyo yung mga sticker na pinapagawa square or rectangle lang, talagang okay na okay. And eto, additional content na lang natin to dahil gusto ko lang ay usapang cutter, isasama ko na rin yung gamit ko na mga gunting. And syempre ito yung ginagamit ko ngayon so far, Deli na gunting. Pero napapansin ko medyo pumupurol na rin siya sa akin. Parang 1 taon ko na rin tong ginagamit or higit pa. Dati may ginagamit ako na gunting kaso nabasag. Yung gunting na ginagamit ko dati, yun yung parang mga pangtahi-tahi na gunting. Kasi kailangan natin dito sa printing business, yung mga scissor natin, hindi yung mga maliliit. Kailangan yung mahaba kasi para convenient sa paggunting-gunting ng ganyan. Kasi may mga gunting na mga maliliit tapos ang hirap gamitin sa mga ibang mga materials na ginagamit natin dito sa printing. Eto, maghahanap na ako ng panibagong alternative. May mga nagsasabi sa akin yung Inco na brand na alam nyo yun na gunting, pero itatabi ko na rin muna to. Syempre bibili rin tayo ng bago para ma-upgrade natin to. Sharing is caring mga tropa, no? Kasi syempre tinatanong ko rin kayo kung ano yung mga magagandang gunting na pangkat. So itatry ko sa susunod yung Inco na brand. So sa mga nagpiprint ng mga sticker, and syempre kung wala kayong mga cutter platter pa kagaya ng Cameo or Low Click or Kuyi or kahit na anong brand na alam nyo yon na machine na pangkat ng sticker, eto yung ginagamit ko dati. Eto ay panggupit ng buhok pero sobrang mahal nito, parang around 700 ko siya nabili sa totoo lang. Eto yung kanyang design or eto yung pinagbilihan ko. Hindi ko na maalala pero parang sa Japan ko to binili, pero yung brand nito ay Kai yung brand niya. Pero ito na lang yung nakikita ko hindi ko na makita kasi yung pinagbilihan ko nito yung link. Pero ayan yung brand niya, Kai. Panggupit siya ng buhok sa totoo lang, etong gunting na to. Pero dahil dito, nakabili-bili rin ako ng machine na pangkat, syempre, yung Cameo platter cutter natin na Cameo. Dati manual ko lang talaga. As in, eto lang yung ginagamit ko. Sobrang talim nito sa totoo lang. Ang tagal ko rin ginamit to. Sobrang talim nito sa mga vinyl. Talagang yung mga curve makukuha mo kung tsatsagain mo. Pero syempre nakakapagod kung laging gunting. Kung syempre nakakaipon ka na, try mo na rin magbili ng machine na pangkat or yung alam naman natin yung platter cutter, syempre para mas mapadali yung pagka-craft ninyo. Gusto ko lang i-share yung mga ginagamit ko para makapagsimula rin kayo. And syempre, eto naman kung kailangan ninyo ng chip bag or gagawa kayo ng chip bag, eto naman yung ginagamit na gunting. Stainless steel zigzag scissor. Para saan siya? Para siya sa mga chip bag. Yung alam niyo yung mga chips, ayan o, yung may mga guhit-guhit na ganyan. Eto naman, sobrang tagal nyo itong gagamitan kasi ang tagal niyang pumurol. Ayan o. Ayan, di ba? So, guntingin nyo lang yan o. Ayan o. Napakaganda na ito. Pang chip bag talaga to. Kung gumagawa kayo ng chip bag, kailangan nyo na ito. Ayan. So, move forward naman tayo sa another na cutter
na ginagamit ko din. Sa printing business mga tropa, marami talaga yung mabibili as in na mga cutter na syempre para ma-explore nyo rin. Pare-parehas tayong sumusubok ng mga materials dito. Eto gusto ko lang i-share sa inyo. Eto kailangan ninyo to, deli na cutter. Yung mga cutter na mga maliliit lang. Ayan o, kagaya neto. Ayan, mura lang naman to, around 30 pesos or 50 pesos. Eto, dahil yung mga ganito, kung may printing business kayo, kailangan nyo yan. Kasi eto napapalitan naman to kapag pumurol. Kailangan nyo lang bumili ng mga pamalit na blade kagaya na itong nakikita ninyo dito sa screen natin. Sobrang mura lang na ito. Ang dami pa. Ayun o. So, dalawa na lang yung reserva ko na blade. Bibili na ako ulit. Ito naman, ginagamit din to sa mga stickers or kung ano yung mga ikakat ninyo na mga photo paper, depende sa kinakraft ninyo. Kasi bakit ko ina-advise na bakit kailangan nyo na meron kayong cutter na maliliit? Kasi mas handy siya or mas madali siyang kontrolin kaysa dun sa mga malalaki na mga blade. And meron din naman akong malaking blade pero mga tropa nawawala na kasi hindi ko siya madalas ginagamit. Ito nga sa katunayan, yung binili ko na replacement na blade or yung kapag pumurol, eto yung malaking blade, hindi ko na makita yung pinakalalagyanan niya. Tolsen yung binili kong brand nun kasi pang-cut ng mga Sintra board. And mas nagiging okay yung Sintra board kung mas maliit yung ginagamit nyo, mas precise yung pag-cut ninyo and yung pag-handle ninyo. Kung malaki kasi yung pinaka-cutter na gamit nyo, ang hirap na ipang-cut. Depende sa mga strategy ninyo kung mas sanay kayo sa mga malalaking cutter. Ako kasi mas okay sa akin yung mga maliliit kasi mas handy, mas madaling kontrolin, mas precise akong mag-cut dito using na mga maliliit na ganito. Kagaya nito, meron tayong ruler na ganyan, mas kayang-kaya ko siyang kontrolin kaysa dun sa malalaki kapag ka nagka-cut tayo ng Sintra. Pero depende. And next naman din natin, etong precision knife. Kailangan nyo rin neto kung magka-cut kayo ng mga Sintra board. Ayan, kung sa mga may detalye na, etong meron na siyang kagaya niyan, may mga kalawang-kalawang na siya. Pasensya na rin mga tropa kasi dito sa location namin, mataas yung humidity and may baha pa nga dyan sa labas. Kaya mabilis mag-rust yung mga ganitong klase. Kaya syempre, lagi akong merong pamalit. Kagaya niya, no? Ito yung pamalit na, alam niyo yun, na blade. Ayan. So, kung yung location ninyo, mataas yung humidity, make sure na meron kayo laging pamalit. Kasi syempre, mamaya, mahiwa kayo ng mga ganito na may mga kalawang-kalawang na. Baka magka-tetanus pa kayo, mga tropa, no? Ayan, no? Ginagamit ko to pang Sintra. Mas precise kasi kapag gumagamit kayo na itong precision knife, lalong-lalo na sa mga Sintra board na ika-craft ninyo. So, ayan, sana na-share ko rin sa inyo yung mga ganitong bagay or materials. And eto, additional na lang din to. Eto, gumagamit din ako, tropa, ng pinaka-circle cutter. Nawawala na ata yung pinakabilog niya dito, yung handle, para mapaikot ko siya. Hindi ko na makita kung nasaan, no? Ayan, no, pambilog to. Hindi ko na makita yung pinaka-handle nito kasi hindi ko na to ginagamit Dati kasi nung medyo hindi pa ako sanay gumamit ng platter cutter natin na Cameo, ito yung ginagamit ko na pambilog, etong manual na pang circle. Kung wala pa kayong cutter na machine na pang sticker, mag-invest kayo sa magandang gunting. And eto naman yung pang circle. Talagang tsinaga ko lang dati mga tropa. Ayan o. Nawala na yung pinaka-handle niya dito para maiikot mo siya ng maayos ng ganyan. Hindi ko na makita Hindi ko alam kung nasaan. And eto, ibablog ko sana to dati. Meron akong nabili na cutter din, pang cut ng sticker. Hindi ko na nga ito nasubukan, pero susunod, susubukan natin to, no? Pero try na rin natin dito. Ito ay pang-cut din ng sticker. Ngayon ko na lang ulit siya naalala. Pero susunod, itatry natin. And siguro try na nga rin natin dito. Kasi nakita ko, merong vlog na gumagamit nito. Hindi ko na makita yung pinaka-video. Parang pang-manual siya na cutter. Ayan o, umiikot-ikot din siya Umiikot-ikot din siya. Syempre, ayan, stickers. Ayan, tignan natin kung medyo matalim ha, mga tropa. Kasi ngayon ko lang ito nagamit Paano ba to? Ayan. Okay naman, nakaka-cut naman siya. Pero sinubukan ko lang talaga. Sobrang mura lang na ito. Parang 50 pesos ko lang ito nabili. Anyway, siguro wag nyo na itong itry. Medyo ang pangit. Siguro pang DIY na lang ng mismong gagamitin nyo na stickers. Ayan mga tropa, sana nakatulong etong vlogs natin ngayon at
magkaroon kayo ng mga idea sa mga materials na gagamitin natin, kasi para hindi na kayo makapag-explore pa na mga pangit na mga pang-cutter, or kung gusto nyo nang alam nyo na mas mapadali yung pagsisimula nyo ng printing business. At lagi ko lang sinasabi, wag na wag kayong magpapauto sa mga nakikita ninyo or sa mga sikat na tao dyan, and alamin nyo talaga yung mga tunay na presyo. Message lang kayo sa mga gusto mag-avail ng mga template. Lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas hanapin mo sa mundo.